Magandang araw mga kapatid. Panibagong video naman ni Brother Eli na aking isi-share sa inyo. Ito po ay audio lamang na inyong marinig. Dahil ito po ay aking na-record way back dekada 90 nung ang dating daan radio program ng ang MCGI noon ay nandun pa sa Channel 13. Nasa Channel 13 pa po. So ito po ay ating mapakinggan mga kabayan at ito po ay aking isi-share sa inyo. Ito po'y usapang patungkol po doon sa doktrina ng Mormon. Right? Si Joseph Smith. Narito na po mga kaibigan para hindi tayo magtagal, para inyo din naman pong marinig ang Brother Eli dekada 90 ng ang dating daan radio program. Carnal plane, and even ascribes to him human methods of reproduction. Hindi mo, pinagbibintangan ng Diyos na pagpaparami niya ay kailangan siyang gumamit ng human methods of reproduction, kagaya ng procreation, yung pagsisiping ng lalaki at babae. Ganun din daw ang Diyos. Walang yung mga tao ito. Walang nga, kung pwede talagang itong mga tao pagsalitaan mo ng mas masakit kaysa walang niya Ito si Joseph Smith at saka ito pagsasalitaan ko Bakit Hindi lang masama lang yung pagsalitaan mo sila ng masama Pero sa kanilang ginagawa, alam niyo sa Biblia, itong masyadong matakaw sa laman, walang nasapit sa Diyos yan Pakinggan nyo, dun sa Efeso 4 at 18. Pakinggan nyo nakasulat. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napangikayat sa kalibugan. Kita nyo, sa hindi pagkaramdam ng kahihiyan, napahikayat sila sa kalibugan. Tama si Joseph Smith saka si Brigham yan sa leeg, Wala lang niya, sobra. Ako, may kilala ko yung aso namin. Binibilang-bilang ko siguro yung aso namin nung araw, bago namatay. Siguro nakapitos yung babaeng aso. Ito, 48. Biro mo yan, puno ka ng isang relihiyon nagsasabing Kristiyano. Tapos 48 asawa mo, 53 ang anak mo. Kung hindi sa abulay ng membro, mabubuhay mo ba yung mga anak mo na yun? 53? Kaya meron pang alahas yung asawa mo? Yung isang preacher dito sa atin yung tinatawag nilang man of God na isa Marami kasing man of God daw ngayon Makita-kita ko yung asawa Ang singsing 7. Nagsasalita yung asawa niya, yung babae. Pinun ako. Nung punahin ko, inalis na, isa na lang. Nakahalata kayo, sobra-sobra, pero dahil saan galing? Galing sa ikapo. Galing sa love offering na wala sa Biblia. Yung mga prayer request. Saan lang gagaling sa miyembro? Bino mo, kung makakakita ka ng ministro, 48 asawa, di 48 bahay yun. Hindi naman papayag yung 2 asawa yung magsama sa isang bahay di ba? Di 48 bahay, 53 yung anak. Pag mamatrikula nun, sa 1,000 na lang isa. Di 53,000 na matrikula, yung lalamunin pa ng mga walang. Naku po, maniwala ka. Yan ang ipinundar na. Sa Biblia kung papayagan Diyos doon sa ganon, pakinggan nyo sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 patuloy. Tapat ang pasabi, kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Ilan ho? Ang liwanag ng Biblia Plain, simple truth is recorded in the Bible. But they are being twisted by the beliefs of the Mormons. Ang sabi sa Biblia, dapat na ang obispo'y walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Ilan ho ang asawa ni Brigham Young at ni Joseph Smith? 48 and 25 respectively. Yung unang puno ng Mormons, ang asawa niya ay 48.
Yung pangalawang puno ng Mormons, ang asawa niya ay 25. Yung pangatlo, ewan ko kung ilan. Dahil pinag-uusig na sila noon ng estado ng Amerika. Pinag-usig sila sa Utah, sa Texas, pinag-usig sila dahil sa kanilang turong polygamy. Nagpunta sila sa ibang lugar. Ngayon ang kasaysayan ng Mormons. Bakit to? Biro mo, maraming babait ng mga dalagang nanganganin. Ayaw lang hindi virgin. Pakinggan nyo, yung aral ni Joseph Smith na pwede ka mag-asawa kaya lang puro virgin. Tingnan nyo ayaw pa na second hand, puro virgin ang gusto. Babasahin ko sa inyo. Ito is section 132, verse 62 of Doctrines and Covenants. Ang sabi ni Joseph Smith ay ito. And if he have 10 virgins given to him by this law, he cannot commit adultery, for they belong to him, and they are given unto him. Therefore, he is justified. Pagka meron siyang 10 birhen, kung yun ibinigay sa kanya, wala naman ikang asawa yung virgin, nabigay sa kanya sa pamamagitan ng kautusan ito. Kautusan nino? Kautusan ni Joseph Smith. He cannot commit adultery, but he is justified. Ang sabi ng libro ng Mormons. Hindi ka raw pwedeng maging mangangalon niya at ikaw daw inaaring ganap. Basta't ang kinukuha mo yung mga virgins. Kaya ka lang daw nakakapangalon niya pag ang kukunin mo asawa ng may asawa. Pero pag puro virgins, kaya halimbawa, 50 virgins ang kumonsent sa'yo at pumayag sa'yo, 50 ang virgins mo. Biro mo naka-50 ka ng birhen, biro mo yun, talagang hayok Biro mo hayok. Bakit? Sabi sa Biblia, dapat ang obispo isang walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang. Pero sila, matindi ang aral ng Mormons. Yan ay galing dun sa paniniwala nila na ang Diyos ay si Adam. At si Eva ay isa lamang sa maraming mga asawa ng Diyos. Ikaw man, ang Diyos pala ikaw, maraming asawa. Di naman masamang mag-asawa rin tayo ng marami. Kaya nga, nagparamihan sila ng asawa. Yung mga pangunahing mga Mormon sa Amerika. Yan, dinala rito sa atin yung paniniwala na yan, pero tinanggap din natin. Tanyo? Ang Pilipino, tanggap ng tanggap. Pero alam nyo, palatandaan nyo ang Pilipino'y makadyos Basta ukol sa Diyos, tanggap sila ng tanggap. Kaya lang, hindi na nila po sinusuri. Hindi naman masamang tanggapin mo yung mga yan Lalo na, binabalita Diyos. Tanggapin mo, pero huwag ka basta maniniwala. Yan ho ang sabi, pakinggan nyo sa unang Juan 4:1. Ganito ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Huwag kayong naniniwala sa bawat espiritu, sabi ni Juan. Subukin nyo. Yan nga exactly ang ginagawa natin. Ating isinasa ilalim sila ng pagsusuri sa kasulatan kung papasa ang kanilang doktrina sa Biblia. Biro mong paniniwala yung ang Diyos ay may asawa? At marami asawa. At hindi katakataka mag-asawa yung Diyos ng Mormons dahil may laman at buto. Kaya mga kapatid, dito lang sa puntong ito na ang pag-uusap ay ukol sa Ama, sa Diyos, yung makapangyarihang Diyos sa lahat, napakalaking kalapastanganan ng ginawa ni Joseph Smith at saka ni Brigham Young sa Diyos. Wala tayong personal na laban kay Joseph Smith at kay Brigham Young. Hindi ko man sila nakita because they lived in the late 19th centuries. Si Joseph Smith, hindi ko man nakita kahit anino nun pero hindi ako dapat magalit doon kahit anong galit. Pero yung kanilang iniwang prinsipyo, yun ang hindi nating matitiis na ipakain sa ating kapwa Pilipino, unknowingly ang pinakakain sa ating poison. Tanggap naman ang tanggap ang Pilipino Gaganda nga ng dyan sa San Fernando, ganda-ganda ng kapilya ng Mormons. Doon sa yung papunta sa Teachers Village, yung
Sa White Plains, napakaganda ng kapilya ng Mormons doon. Talagang mga kapilya nila pinagkagastusan ng pera at gastos ng mga Pilipino. Biro mo yun, gagastusan mo isang relihiyon na ang paniniwala ay direktong kalaban ng Diyos sa Biblia. Kasi sa Biblia, God is a spirit. Ang Diyos ay espirito. Ang espirito, walang laman at buto. Pakinggan niyo sa 24 ni Lucas. 39, 24-39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ang espiritu, ang wika, walang laman at buto. Ano ang Mormons meron daw laman at buto ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu. Laban sila ron. Bakit? Sa kanila, God is Adam. God is also a man. Ang sabi ni Brigham Young. Ang sabi ni Joseph Smith at saka ni Brigham Young. God is also a man like Brigham Young. God is, sabi pa nila, God was once as we are now. Yun daw Diyos, isang panahon, pareho rin natin, may laman at buto at may sexual relationship with somebody to reproduce. Ganun ang paniwala nila sa Diyos. God was once as we are now. Ang Diyos ay dating kagaya natin. And God is an exalted man. Ayun ang sabi nila Joseph Smith. Ang Diyos daw ay tao rin kagaya natin, pero tumaas lang ang rango. Yun. Ako kinikilabutan sa paniniwala ng Mormons. Talagang kinikilabutan ako. Kaya lang, mga kapatid, hindi mo na maiaalis na andito na sa mundo yan. Tinanggap na ng maraming tao yan. Milyon ang miyembro ng Mormons. At kung pag-uusapan ay zealousness, yung pagpupursige, yung perseverance, yung tiyaga, napakatiyaga ng Mormons. Unang dumating sa Pilipinas yan, dalawa Amerikano lalakad. Elder ang nakalagay. Elder Bean, yung isa naman, Elder Kerot. Kung tatagalugin yun, yung isa matandang beans, yung isa naman matandang kerot. Kakatok yan sa mga pinto. May daladalang mga visual aids yan. Nakatok ako nun kinatok ako. Eto nung dumating ang Diyos, si Kristo sa Amerika, nasumpungan niya yung mga puti. At yan ang nag-umpisa ng Mormonism dito sa gano'n meron sila mga kwentong gano'n Pagkatapos, papakita nila yung pagkakatawag kay Joseph Smith. Nakakita raw ng liwanag si Joseph Smith. Lumiwanag daw na maliwanag yung kwarto ni Joseph Smith at nakipagtagpo raw sa kanya yung si Angel Moroni. Na yung Angel Moroni ang nagsabi sa kanya na mayroong mga golden plates. Pag-aaralan din po natin yan, kumari kinukwento ko lang sa inyo. Meron daw mga gintong plates. Plato ba yun? Hindi plato yun Golden plates. Para ba mga ganito? Golden pages May mga nakasulat daw kailangan i-translate ni Joseph Smith. And after that translation, yun ang araw ang Book of Mormons. Yung daw Book of Mormons, yun daw ang karagdagan sa Biblia. It contains the everlasting gospel of Jesus Christ. Yun daw Book of Mormons. Kaya dadating ang gabi, iisa-isahin natin yan, sinasabi ng Book of Mormons na yan. Kung totoo lang yan karugtong ng Biblia o yan kalaban ng Biblia. Kasi sa isang tingin lang, mga kapatid, makakalata mo lang yan kalaban ng Biblia. Bakit? Kasi sabi sa Biblia, huwag mong daragdagan. Huwag mong babawasan. Dinagdagan ni Joseph Smith. Ayun. Sabi nila, ang Diyos may laman at buto. May katawang kagaya natin, nahihipo. Ang Diyos daw si Adan. At ang si Eva ay isa sa kanyang maraming asawa. Pagkatapos, ang Diyos daw para rin taong kagaya natin noong una, kaya lang mataas ang rango. Yan ang kanilang paniniwala sa Diyos. Ang ating tunghayan ay ang Biblia. Pagka ang pag-uusap Diyos, ano yung Diyos? Ano kalagayan nun? Bukod sa siya Espiritu, anong mga karakter at mga katangian ng Diyos na lumalabag sa paniniwala ng Book of Mormons at ng mga Mormons?
Pakinggan nyo sa Gawa ng mga Apostol. Hindi, sa Roma. Sa 1 at 19 mo umpisa. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Bakit? Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Tuloy. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin, ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Kita nyo. Tumuos mo tayo sandali. Mahirap intindihin ito pag hindi mo hihimayin ito. Yun ikaw mga bagay ng Diyos na hindi nakikita. The invisible things of God ay mula ikanong lalangin ng sanlibutan, maliwanag na nakikita. Kata nyo, bigla kayo halimbawa. Hindi nyo nakikita yung nasa isip ng isang arkitekto, no? Hindi. Pero meron siyang picture of a building where 12 stories, ilan ang bintana, ganun kalaki, ganun kahaba, ganyan. Yun, para makita mo, pag umumpisa ng bumuhit yung arkitekto. DGXQ. Ito po ay patuloy na nakikinig sa palatuntunan ng dating daan. Ibig ninyong makapag-ugnayan sa amin, maaari po kayong tumawag dito sa aming himpilan. Ang aming telephone number is 631-2204. Kami muling nag-aanyaya sa inyo ngayong araw na ito ng Martes, ika-31 ng Disyembre 1996 at dumalo sa isang Grand Bible Exposition. Ito po ay gaganapin sa Cuneta Astrodome. Magpapasimula mamayang ika-7 ng umaga hanggang ika-1 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa 631-2204. Yung araw na yun na lumiliwanag sa panahon ni Eva at ni Adan, hindi ba ganon? Yung buwan na yan ang sinisilip ni Galileo dun sa kauna-unahang teleskopyong naimbento ng tao. Yung buwan na yan. Yung buwan din na yan, ang nilakaran nila Armstrong, ni Aldrin, at saka nung isa pa. Si Collins. Yan din buwan na yan ang narating nila nang sila magpadala ng isang manned satellite, yung Apollo 11 sa buwan. Yung buwan na rin na yan. Kaya yung araw... So hanggang dyan na po muna ang ating mapakinggang audio na pangangaral Brother Eli doon po sa istasyon ng television sa Channel 13. So kung narinig niyo ang sinasabi kanina na ito po ay taong 1996. So yan po mga kaibigan, sa mga more or less, di ko na masabi ang araw or buwan. Kasi ito po ay matagal na po. Subalit hawak ko pa po ang isang tape gaya nito na sa akin pa po. So hanggang doon lang po ang ating marinig na pangangaral na Brother Eli patungkol po sa aral ng mga Mormons. At ito naman, ang kasunod natin ngayon, ang ating marinig ay tungkol naman po doon kay Galileo Galilei, na kung saan siya po ang natiwalag doon sa aral samahang Katolisismo dahil sabi ni Galileo Galilei ang mundo ay bilog. At naniniwala naman ang namumuno sa Katoliko na ang mundo ay lapad. So whatever, ito po ay aking ipaparinig sa inyo mamaya lamang po mga kaibigan. Abangan po ninyo mga kapatid. Hanggang dito lang po muna ang ating gagawing pag-share sa inyo ng mga pangangaral ng Brother Eli noong siya po ay nandun pa sa Ang Dating Daan on Television. Yan po ay programa ng samahang ang mga kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dekada 96 ayon sa inyong narinig kanina. Magandang araw hanggang sa muli. Abangan ang susunod nating mga pag-share sa inyo ng mga audio clip ng Brother Eli. Magandang araw. Maraming salamat. Bye-bye po muna.